Paano kung sabihin ko sa iyo na ang lunas sa pananakit, pamamaga at talamak na pagod ng iyong mga binti ay wala sa mamahaling botika, kundi nasa loob lang ng iyong refrigerator? Isang sikretong alam na ng mga tao mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Ngunit ngayon, muli nating bubuksan ang tila nakalimutan ng pahina mula sa The Canon of Medicine ng tanyag na si Avicenna. Pag-uusapan natin ang isang simple, abot kaya at pamilyar na gulay na may kakayahang magbigay ng ginhawa at ibalik ang sigla ng inyong mga binti. Panoorin ang videong ito hanggang dulo dahil malalaman nyo hindi lang kung anong gulay ito, kundi pati na rin ang tamang paraan ng paggamit nito para makita ang kamanghamanghang resulta sa loob lamang ng 7 araw. Siguradong magtataka kayo kung bakit tila hindi na pinag-uusapan ang makapangyarihang lunas na ito sa panahon ngayon. Bago tayo dumako sa ating main topic, balikan muna natin ang nakaraan. Sino nga ba si Avicenna or mas kilala bilang Ibn Sina? Hindi lang siya basta pangalan sa mga libro ng kasaysayan. Siya ay isang henyo, pilosopo, at marahil ang pinakadakilang doktor noong unang panahon na nabuhay mahigit 1 milenyo na ang nakararaan. Ang kanyang obra maestra, ang The Canon of Medicine, ay naging pangunahing batayan ng medisina sa mga unibersidad sa Europa sa loob ng 5 siglo. Hindi ito nagkataon lang. Naniniwala si Avicenna na ang kalusugan ay dapat tinitingnan sa kabuuan nito. Alam niya na ang katawan ng tao ay iisang sistema, kaya ang dapat gamutin ay ang ugat ng problema at hindi lang ang mga sintomas. Noong panahong iyon, wala pang mga modernong gamot. Ang kalikasan ang kanilang nagsilbing botika. At si Avicenna, higit kanino man, ang may kakayahang makakita ng nakagagamot na kapangyarihan sa mga karaniwang halaman at gulay. Ang problema sa binti ay talamak na noon pa man dahil sa bigat ng pisikal na trabaho at malalayong lakaran. Kaya naman, humanap at gumawa siya ng mga paraang epektibo at abot kaya para sa lahat. At isa sa mga solusyong iyon ang muli nating bubuhayin ngayon. At heto na ang ating inaabangang sandali. Ano ba ang mahiwagang gulay na ito mula sa mga turo ni Avicenna na kayang magligtas sa ating mga binti? Walang iba kundi ang ordinaryong beetroot. Tama ang narinig niyo, ang simpleng beetroot na madalas nating makita sa mga salad o juice. Siguradong nagtataka kayo ngayon. Beetroot lang? Meron nga bang espesyal dito? Sanay kasi tayong tingnan ito bilang isang murang sangkap lang sa kusina. Kaya nakakaligtaan natin ang tunay na lakas na taglay nito. At dito tayo nagkakamali. Nakalimutan na nating ituring na gamot ang ating kinakain. Para kay Avicenna, napakahalaga ng beetroot. Ayon sa kanya, may kakayahan itong linisin ang mga ugat at alisin ang sobrang tubig sa ating katawan. Nakita niya sa matingkad at kulay dugo nitong anyo ang isang espesyal na koneksyon sa ating circulatory system. Lingid sa kaalaman ng marami, kinumpirma na rin ng makabagong siyensya ang mga obserbasyong ito ng sinaunang manggagamot. Ngayon, hihimayin natin kung anong mahika o sa madaling salita, biochemistry ang nakatago sa loob ng gulay na ito. Para lubos nating maunawaan ang halaga ng mga natuklasan ni Avicenna, kailangan nating silipin ang kanyang pinakaimportanting akda. Ang The Canon of Medicine ay hindi lang basta listahan ng mga gamot. Isa itong buong pilosopiya sa panggagamot. Hinati-hati ni Avicenna ang bawat pagkain at halaman ayon sa kanilang katangian. Kung ito ba ay mainit, malamig, mahalumigmig o tuyo. Para sa kanya, nagkakasakit ang isang tao
kapag nagkakaroon ng hindi balansing timpla ang mga elementong ito sa ating katawan. Ang beet or beetroot ay itinuturing niyang isang pagkaing may katamtaman at nakakalinis na katangian. Ayon sa kanyang mga tala, ang juice nito ay nakakatulong para tanggalin ang mga bara sa atay at sa ating mga daluyan ng dugo. Isipin nyo, mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas kahit walang mikroskopyo o modernong laboratorio. Naintindihan na niya ang mga prosesong tinatawag nating detoxification at maayos na sirkulasyon ng dugo sa kasalukuyan. Hindi lang niya basta sinabing kumain kayo ng beet. Detalye rin niyang ipinaliwanag kung paano ito dapat ihanda, ano ang mainam na ihalo rito, at sa kung anong pagkakataon ito magbibigay ng pinakamalayong benepisyo o kung kailan ito maaaring sumobra. Ang ganitong malawak at balansing pananaw ang tunay na susi kung bakit hanggang ngayon ang kanyang mga pamamaraan ay nananatiling epektibo at kapaki-pakinabang. Mula sa kasaysayan, dumako naman tayo sa sinasabi ng siyensya ngayon. Bakit nga ba napaka-espesyal ng taglay na sustansya ng beetroot? Una na rito ang kakaibang pigment na beta-chanin. Ito ang nagbibigay sa beetroot ng napakatingkad na kulay at isa itong napakalakas na antioxidant. Isipin mo na sa loob ng iyong mga ugat, may mga maliliit na sunog na nangyayari. Ito ang mga oxidative processes na sumisira sa mga dingding ng iyong ugat, kaya nagiging marupok at namamaga ang mga ito. Dito napapasok ang betachanin. Para itong isang elite team ng mga bumbero na mabilis na pumapatay sa mga pamamaga upang protektahan ang iyong mga ugat. Pangalawa, ang beetroot ang tunay na kampeon pagdating sa natural nitrates. At huwag kayong malilito, hindi ito katulad ng mga masasamang preservatives. Sa loob ng ating katawan, ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang isang magic molecule na naguutos sa ating mga ugat na mag-relax at bumuka ng maayos. At alam nyo ba, napakalaki ng maitutulong nito para sa kalusugan ng ating mga binti at paa. Pag-usapan naman natin kung paano direktang nakakaapekto ang biochemistry sa nararamdaman ng ating katawan. Alam nyo ba yung pakiramdam na parang laging mabigat ang inyong mga binti na mamanas o kaya na may lumalabas na mga varicose veins? Sa totoo lang, paraan ito ng inyong circulatory system para humingi ng saklolo. Nangyayari ito dahil hindi na maayos ang daloy ng dugo, kaya naiipon ito at tumataas ang presyon sa loob ng inyong mga ugat. Dito napapasok ang tulong ng mga natural nitrate na nakukuha natin sa beet. Kapag ang mga ito ay naging nitric oxide na sa loob ng ating katawan, tinutulungan nitong mag-relax ang mga muscle sa dingding ng ating mga ugat. Dahil dito, lumuluwang ang daluyan, kaya mas nagiging swabe at dire-diretso ang daloy ng dugo. Isipin nyo na lang ang isang hose ng tubig na nakatiklop. Siyempre, mahina ang labas ng tubig, pero kapag inalis nyo ang pagkakatiklop, biglang luluwag at lalakas muli ang agos. Ganyan din ang nangyayari sa inyong mga binti. Mas gaganda ang sirkulasyon, mababawasan ang presyon sa mga ugat, at hindi na maiipon ang dugo. Ang resulta? Mawawala ang pananakit at bigat, liliit ang manas, at mas magiging madali para sa inyong mga ugat na gawin ang kanilang trabaho. Isang simple pero mabisang paraan na handog sa atin ng kalikasan. Pag-usapan natin ang lihim na kaaway ng ating mga binti na madalas nating hindi napapansin. Ito ang tinatawag na chronic inflammation. Karaniwan, naiisip natin na ang pamamaga ay dulot lang ng mga sugat or pasa. Pero sa loob ng ating katawan,
lalo na sa ating mga ugat. May nagaganap na pamamaga na hindi natin nararamdaman, pero unti-unti pa lang sumisira sa ating kalusugan. Pinapahina nito ang mga dingding ng ating mga ugat, kaya nawawala ang kanilang tibay at pagkaunat. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nabubuo ang mga varicose veins. Dito napapasok ang tulong ng mga antioxidant mula sa beet, lalo na ang nabanggit nating beta-chanin. Nagsisilbi itong mabisang anti-inflammatory sa buong katawan. Kapag pumasok ito sa ating daluyan ng dugo, nilalabanan nito ang mga free radicals, ang mga mapaminsalang molekula na nagpapatagal sa pamamaga. Ang regular na pagkain ng beet ay nakakatulong para mabawasan ang pamamagang ito. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataong makabawi ang ating mga ugat. Muli silang tumitibay at nagiging mas flexible, kaya mas kaya na nilang labanan ang sobrang presyon sa dugo. Sino ba sa atin ang hindi pamilyar sa nakakapagod na pakiramdam na ito pagkatapos ng maghapon? Yung mga binti mo na parang naging semento sa bigat, makirot at nangangawit. Parang tumitimbang sila ng 1 tonelada. Ang ganitong pakiramdam, nakilala bilang heavy legs syndrome, ay direktang resulta ng hindi maayos na daloy ng dugo at lymph sa ating katawan. Sa buong maghapon, dahil sa hatak ng gravity, naiipon ang dugo at iba pang likido sa ating mga binti. Kapag mahina ang ating mga ugat, nahihirapan silang ipump o iakyat ang lahat ng ito pabalik sa itaas. Dito pumapasok ang tulong ng beetroot. Dalawa ang paraan nito para labanan ang problemang ito. Una, gaya ng alam na natin, pinapaganda nito ang sirkulasyon ng dugo para mas madaling maiakyat ng ating mga ugat ang dugo pabalik sa puso. Pangalawa, nakakatulong din ito para mailabas ang sobrang tubig sa katawan, isang bagay na hihimayin pa natin mamaya. Isa itong double whammy laban sa sanhi ng bigat at pagod ng mga binti. Hindi mo lang tinatago ang sintomas, tinutulungan mo mismo ang iyong katawan na ayusin ang natural na daloy ng mga likido nito. Kaya naman, ang pagginhawa at gaan ng iyong mga binti ay hindi isang himala, ito ay natural na resulta ng tamang pangangalaga. Ang pamamanas ay isa sa mga nakakairitang problema na talagang nakakaapekto sa ating pakiramdam. Napapansin mo bang biglang sumisikip ang iyong sapatos? O kaya naman, may naiiwang bakas ng garter ng medyas sa iyong mga binti? Ang sanhi nito ay ang sobrang tubig na naiipon sa ating mga tissue. Marami ang agad na umiinom ng mga diuretic o gamot na pampaihi, pero kadalasan ay masyadong matapang ang epekto ng mga ito. Maaari kasing maubos ang mahahalagang mineral sa iyong katawan gaya ng potassium at magnesium. Noon pa man, alam na ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang kakayahan ng beetroot na maglabas ng labis na tubig. Kaya naman inirekomenda niya ito para sa ligtas at banayad na pagtanggal ng manas. Ano nga ba ang sikreto nito? Ang beetroot ay likas na mayaman sa potassium. Ang potassium ay nagsisilbing panlaban sa sodium o asin. Sa madaling salita, ang asin ang nagpapakapit ng tubig sa loob ng ating katawan, habang ang potassium naman ang tumutulong para ilabas ito. Sa pagkain ng beetroot, na ibabalik mo ang tamang balance ng potassium at sodium sa iyong system. Dahil dito, titigil na ang iyong katawan sa pag-iipon ng tubig at kusa ng ilalabas ang mga sobrang likido. Ang prosesong ito ay natural at hindi nagbibigay ng stress sa iyong bato at puso. Sa ganitong paraan, ang iyong pamamanas ay unti-unti at natural na mawawala. I-clear natin ang isang sikat na maling akala tungkol sa ating kalusugan. Marami ang natatakot kumain ng beets dahil ang sabi nila,
Puro asukal yan. Masama sa katawan. Isang malaking pagkakamali ito na naglalayo sa atin sa isang napakasustansyang pagkain. Totoo, matamis ang beets at may taglay itong asukal. Pero tandaan, magkaiba ang natural na asukal na may kasamang fiber, vitamina at minerals kumpara sa white sugar na tinatawag nating empty calories. Ang fiber sa beets ang nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa ating dugo, kaya hindi biglang tumataas ang ating blood sugar at insulin levels. Ang glycemic index ng nilagang beets ay nasa 65. Sakto lang ito. At kung hilaw naman, mas mababa pa, nasa 30 lang. Kaya basta katamtaman ang pagkain, hindi lang ito ligtas, kundi napakabuti pa sa ating kalusugan. Ang matakot sa asukal ng beets ay parang pagtakot sa tubig na nasa loob ng pakwan. Ang sikreto ay nasa tamang dami at balance. Ngayon, mula sa teorya, dumako naman tayo sa aksyon. Paano nga ba natin mapapakinabangan ang taglay nitong sustansya? Ang pinakamabilis at pinakasimpleng paraan para makuha ang benepisyo nito ay sa pamamagitan ng fresh beetroot juice. Itinuturing itong tunay na concentrated health boost para sa ating katawan. Pero, babala lang, kailangang maging maingat dahil masyadong matapang ang epekto nito. Mas mabuting magsimula muna sa paunti-unti, mga 50 milliliters lang bawat araw o katumbas ng mga 3 kutsara. Maaaring magdulot ng kaunting discomfort kapag purong beetroot juice lang ang ininom. Kaya mas mainam kung ihahalo ito sa ibang juice gaya ng carrot, mansanas, o pipino. Ang tamang timpla ay isang bahagi ng beetroot juice sa 3 o 4 na bahagi ng ibang juice. Pinakamainam itong inumin sa umaga, mga 20 hanggang 30 minuto bago kumain. Sa ganitong paraan, mas masisiguro nating maa-absorb ng katawan ang lahat ng sustansya nito. At huwag kayong magugulat kung mapapansin ninyong magiging medyo mapula ang kulay ng inyong ihi o dumi. Normal na reaksyon lang ito sa natural na pigment na matatagpuan sa beet. Kahit gaano pa karami ang benepisyo nito, dapat nating tandaan na ang bawat mabisang lunas ay may kaukulang babala. Mahalagang pag-usapan din natin ang mga ito. Sino nga ba ang dapat mag-ingat sa pagkain ng beet, lalo na sa purong juice nito? Una, ang mga may kidney stones o bato sa bato. Ang beets ay may taglay na oxalates na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bato. Kung madali kayong magkaroon nito, mas mabuting iwasan ang juice at limitahan ang pagkain ng nilagang beet. Pangalawa, ang mga may mababang presyon o hypotension. Gaya ng nabanggit, nakakatulong ang beets sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Bagamat paborito sa mga may hypertension, sa mga may low blood naman ay maaari itong magdulot ng panghihina at pagkahilo. Pangatlo, iwasan din ito kung may nararamdamang pananakit o problema sa sikmura at bituka. Ang pinakamahalagang tuntunin, pakinggan ang inyong katawan. Magsimula sa maliit na dami at obserbahan ang inyong reaksyon. Ang kalikasan ay nagpapagaling sa banayad na paraan, ngunit nararapat lamang itong irespeto. Hindi lang pag-inom ng mga halamang gamot ang itinuro ni Avicenna, kundi pati na rin ang paggamit nito sa labas ng ating katawan. Alam niya na ang balat ay isang malaking organ na mabilis sumisipsip ng mga sustansya. Kaya naman, para sa inyong pagod na mga binti, gagawa tayo ng isang nakapagpapagaling na kompres na hango sa kanyang mga payo. Napakadali lang nito. Kumuha ng isang katamtamang laki ng sariwang biit. Hugasan itong mabuti at kudkurin ng pino kasama ang balat hanggang sa maging parang malapot na paste. Pigain ito ng bahagya, pero panatilihing basa-basa pa rin. Pagkatapos,
Ilatag ang bet ng pantay sa isang malinis na tela o gasa. Ipatong ang kompres na ito sa mga bahaging may problema, sa namamagang bukong-bukong, sa mga litaw na ugat o sa kalamnan ng binti kung ito ay kumikirot. Balutin ito ng plastic wrap para hindi kumalat ang dumi at magsuot ng makapal na medyas o balutin ng tuwalya ang binti. Hayaan itong nakababad sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Akala ng marami, ang paggamit ng kompres ay parang sabi-sabi lang ng matatanda. Marahil ay naiisip nyo, paano nga ba makakapasok sa loob ng ating katawan ang sustansya mula sa beetroot sa pamamagitan lang ng balat? Sa totoo lang, may siyentipikong paliwanag dito na tinatawag nating transdermal absorption. Hindi isang saradong harang ang ating balat. Mayroon itong mga butas o poris kung saan pwedeng dumaan ang maliliit na molekula. Bagamat hindi ito kasing bilis ng pag-inom, mayroon itong sariling benepisyo dahil direktang naipararating ang sustansya sa mismong bahaging nangangailangan nito. Ang mga antioxidants, anti-inflammatory compounds, at minerals mula sa beetroot juice ay tumatagos sa mga suson ng balat. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga, pakalmahin ang mga ugat, at mapaganda ang sirkulasyon ng dugo sa mga capillaries. Ito ang perpektong katuwang ng pag-inom ng juice, isang paraan na nagtatrabaho mula sa labas habang ang juice naman ay kumikilos mula sa loob. Bakit nga ba 1 linggo lang ang kailangan para makita ang resulta? Ang sikreto ay nasa tinatawag nating synergy, ang pinagsamang lakas ng dalawang paraan na nagpapatindi sa epekto nito. Isipin mo na para kang lumalaban sa dalawang panig ng sabay. Sa unang bahagi, iinom ka ng hinalong beetroot juice. Gumagana ito mula sa loob ng iyong katawan. Nililinis at pinalalawak nito ang iyong mga ugat. Pinapaganda ang kalidad ng dugo. Binabawasan ang pamamaga at nilalabas ang mga sobrang tubig sa sistem mo. Ito ang iyong strategic na banat para sugpuin ang mismong ugat ng problema. Sa kabilang banda, gabi-gabi kang maglalagay ng kompres sa mga bahaging pinakamasakit at namamaga. Ito naman ang iyong taktikal na diskarte para sa mabilisang ginhawa. Agad nitong tinatanggal ang kirot, bigat at pamamaga sa mismong lugar na apektado. Dahil pinagsasama mo ang dalawang paraang ito, nagkakaroon ng mas malakas na epekto sa iyong kalusugan. Nakakatanggap ang iyong katawan ng suporta mula loob hanggang labas. Kaya naman, sa loob lang ng 7 araw ng ganitong routine, kitang-kita at ramdam na ramdam ng karamihan ang malaking pagbabago. Maging makatotohanan tayo. Ano nga ba ang dapat mong asahan sa unang linggo? Sa unang 3 araw, huwag munang umasa sa himala. Nagsisimula pa lang mag-adjust ang iyong katawan. Maaaring mapansin mong medyo nagkakaroon ka na ng dagdag na lakas. Resulta ito ng mas maayos na daloy ng dugo at oxygen sa iyong buong katawan. Baka mabawasan din ng bahagya ang paninigas ng iyong mga kasukasuan pagkagising sa umaga. Pagdating naman ng gabi, ang mga compress ay magbibigay ng nakaka-relax na lamig at ginhawa. Natutulong sa iyo na mas mabilis makatulog. Ang pinakamahalaga sa yugtong ito ay ang pagiging consistent. Huwag liliban kahit 1 araw. Kailangang maipon muna ng iyong katawan ang mga sustansya mula sa beet. Para lang itong pagpuno ng swimming pool gamit ang maliit na hose. Sa simula, parang walang nangyayari. Pero kung hindi ka hihinto, siguradong mapupuno ito. Pakiramdaman ang iyong katawan at huwag magmadali. Nagsimula na ang proseso ng paggaling kahit hindi mo pa ito nakikita
ng malinaw sa ngayon. Sa pagpasok ng ikalawang bahagi ng linggo, mula ika-4 hanggang ika-7 araw, dito mo na talaga mararamdaman ang pagbabago. Ito na yung tinatawag nating wow effect. Paggising mo sa umaga, mapapansin mong liliit o mawawala na ng husto ang manas sa iyong mga bukong-bukong. Ang paborito mong sapatos na dati ay sumisikip pagsapit ng hapon, ngayon ay maluwag na at komportable sa buong maghapon. Mawawala na rin ang pangangawit at tila pagpintig ng iyong mga binti pagkatapos ng trabaho. Mas kaya mo na ring tumayo o maglakad nang matagal nang hindi nararamdaman ang matinding bigat sa paa. Maaaring mapansin mo rin na tila kumukupas o hindi na masyadong halata ang mga spider veins sa iyong balat. Hindi nito ibig sabihin na biglang nawala ang varicose veins, pero senyalis ito na nabawasan na ang sobrang pressure at pamamaga sa iyong mga ugat at nagsisimula na silang bumalik sa normal. Ang unang tagumpay na ito ay magsisilbing inspirasyon na nasa tamang landas ka. Dahil ngayon, ang gaan sa pakiramdam ng iyong mga binti ang magiging bagong normal mo. Ang maganda sa paraang ito, habang pinoprotektahan mo ang iyong mga paa, pinapabuti mo rin ang kalusugan ng iyong buong katawan. Hindi nagkamali ang tanyag na manggagamot na si Avicenna nang tawagin niyang panlinis ng atay ang beets. Ang taglay nitong betaine ay tumutulong sa mga liver cell na mag-repair at mas magampanan ang pangunahing tungkulin nito, ang pag-detox sa ating system. At kapag malusog ang atay, siguradong malinis ang dugo at masigla ang pakiramdam. Dahil sa nitric oxide, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo hindi lang sa iyong mga binti, kundi pati na rin sa puso at utak. Kaya naman maraming atleta ang umiinom ng beet juice para sa dagdag na stamina at lakas. Bukod dito, ang mga antioxidant ng beets ay nagpapabagal sa pagtanda at ginagawang mas fresh at banat ang iyong balat. Sa madaling salita, sisimulan nito ang isang positibong chain reaction sa iyong kalusugan. Ang paglunas sa isang problema ay magiging daan para sa kabuuang lakas at pagbata ng iyong buong katawan. Para makuha ang pinakamataas na sustansya, mahalagang pumili ng dekalidad na sangkap. Tandaan na hindi lahat ng bit ay pari-pareho ang benepisyo sa katawan. Kapag nasa palengke o supermarket ka na, tandaan ang mga simpleng tips na ito. Pumili ng mga maliliit or katamtaman lang ang laki. Yung hindi lalampas sa 10 sentimetro ang lapad. Kadalasan, mas matamis ang mga ito, mas malambot, at walang matitigas na hibla sa loob. Ang mga sobrang lalaki naman ay madalas na matigas at hindi na gaanong makatas. Siguraduhing makinis at manipis ang balat nito. Iwasan ang mga may bitak, mansa o mukhang lantana. Ang kulay nito ay dapat matingkad at madilim na maroon. Kung makakita ka ng beet na may kasama pang mga dahon o talbos, mas maganda yan. Kapag sariwa at matatag pa ang mga dahon, ibig sabihin ay bagong pitas pa ang root crop na ito. At alam mo ba, pwedeng-pwedeng kainin ang mga dahon nito dahil punong-puno rin ito ng bitamina. Bago gamitin, kuskusing mabuti ang bit gamit ang brush. Hindi na kailangang balatan pa ito, lalo na kung sigurado kang malinis ang pinanggalingan nito dahil sa mismong ilalim ng balat nakatago ang pinakamaraming sustansya. Nabili mo na ang perpektong beetroot at ang misyon mo ngayon ay mapanatili ang sustansya nito hanggat maaari. Paano nga ba dapat itago ang natural na gamot na ito? Kung may kasama pang mga dahon ang nabili mong beetroot, ang unang dapat gawin ay putulin ang mga ito. Mag-iwan lang ng mga 2 sentimetro ng tangkay. Kapag hindi mo ito ginawa, hihigupin ng mga dahon
ang lahat ng tubig at nutrisyon mula sa mismong gulay, kaya mabilis itong lalambot at malalanta. Pinakamainam na itabi ang mga beetroot sa lugar na malamig, madilim, at may katamtamang halumigmig. Kung nakatira ka sa lungsod, ang pinakamagandang pwesto nito ay sa vegetable drawer ng iyong refrigerator. Para hindi ito matuyo, maaari mo itong ilagay sa plastic bag na may maliliit na butas o kaya ay baluti ng bawat piraso sa papel. Sa ganitong paraan, mananatiling sariwa at puno ng bitamina ang iyong mga beetroot ng ilang linggo. Isang mahalagang paalala, huwag itong itatabi sa mga mansanas dahil naglalabas ang mga ito ng ethylene gas na nagpapabilis sa pagkasira ng mga gulay. May isang karaniwang pagkakamali na madalas nating magawa na sumisira sa halos lahat ng sustansya ng beetroot at ito ay ang sobrang pagpapakulo rito. Marami sa atin ang nagluluto ng bet ng 1 oras o higit pa hanggang sa maging sobrang lambot nito. Maaaring maganda ito para sa tekstura ng pagkain, pero pagdating sa kalusugan, sayang lang ang pagod nyo. Ang totoo, ang mga mahahalagang bitamina tulad ng vitamin C at ang mga natural nitrates nito ay madaling masira sa matinding init. Kapag masyadong matagal ang pagluluto, nawawala ang mga benepisyong dapat ay nakukuha natin. Kaya ang ending, kumakain ka ng masarap pero wala ng sustansya. Ano nga ba ang dapat gawin? Ang pinakamainam na paraan para makuha ang buong benepisyo nito ay ang pagkain ng beetroot ng hilaw. Halimbawa ay sa juice o kaya naman ay isama sa salad. Pero kung kailangan mo talaga itong lutuin, piliin ang mas gentle na paraan. Mas mabuting ibalot ito sa foil at i-bake sa oven o kaya naman ay steam na lang. Halos parehong oras lang ang itatagal nito. Pero sa paraang ito, mas mapapanatili mo ang mga bitamina at mineral na kailangan ng iyong katawan. At bilang pagtatapos sa ating main topic, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi agad napapansin pero napakahalaga. Kapag sinimulan ninyong gamitin ang mga ganitong simple at natural na paraan, may nangyayaring higit pa sa pisikal na paggaling. Binabawi ninyo ang kontrol sa inyong sariling kalusugan. Hindi na lang kayo basta pasibong umiinom ng gamot. Nagiging aktibo na kayong bahagi ng inyong proseso ng paggaling. Ang pagkakaroon ng malay na ang solusyon ay maaaring nasa isang simpleng gulay lang na napakamura ay nakakamangha at nagbibigay ng bagong lakas. Binabago nito ang inyong pananaw. Mas natututunan ninyong magtiwala sa inyong sarili, sa inyong katawan, at sa karunungan ng kalikasan. Maaaring mas kailangan nito ng kaunting sipag kaysa sa paglunok lang ng tableta. Pero mas malalim ang kasiyahang dulot nito. Hindi lang ninyo ginagamot ang inyong mga paa. Binabago ninyo ang inyong disposisyon sa buhay. Mas nagiging mulat kayo at responsable sa inyong sariling kapakanan. At marahil, ito ang pinakamahalagang resulta sa lahat. Ngayon, bilang paglalagom, nakita natin na ang sinaunang karunungan ni Avicenna ay talagang epektibo pa rin hanggang ngayon. Ang nakakagulat na katotohanan, simpleng remolatsa or beetroot na napakamura at madaling mahanap ay isa palang makapangyarihang lunas para sa ating mga binti. Hindi ito himala, kundi purong agham. Dahil sa taglay nitong sustansya, pinalalawak nito ang ating mga ugat, pinapaganda ang daloy ng dugo, nilalabanan ng pamamaga, at tinatanggal ang manas. Sinusugpo nito ang mismong sanhi ng pananakit at pagbigat ng ating mga binti. Natalakay natin ang dalawang madaling paraan, ang pag-inom ng juice nito at ang paglalagay ng compress sa apektadong bahagi. Kapag pinagsabay nyo ang mga ito,
makikita ang malaking pagbabago sa loob lang ng isang linggo. Ito ay kaalamang magbibigay sa inyo ng kontrol sa inyong sariling kalusugan. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo mapalampas ang iba pang mga lihim sa kalusugan at paki-like na rin ang video na ito. May tanong ako para sa inyo. Naniniwala ba kayo sa bisa ng mga natural na pagkaing nasa paligid lang natin? O baka naman, mayroon kayong sariling subok na recipe mula sa inyong pamilya para sa kalusugan ng mga binti? Ibahagi ang inyong karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Manatiling malusog